Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so pag-usapan natin yung magiging susunod na aksyon ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Yung mga senador, yung mga congressman na nagnanais na si BP Sara Duterte ay mawala sa gobyerno at tuluyang hindi na po ito makapaglingkod sa taong bayan. Alam naman po natin mga kaibigan na ganito po ang nangyari sa Kongreso. Kaya po kaagad-agad sa loob po ng wala pang 10 oras ay agad na impeach sa mababang kapulungan ng Kongreso si Vice President Sara Duterte dahil naging mabilis po ang pagpirma ng mga kongresista to impeach the Vice President, no? Sa ilang iglap lamang po nagulat tayo, mayroon na kaagad na 215 kongresista ang pumirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang kailangan lang naman po, no, sa Kongreso ay 1/3 vote. So nung time na yon, February, ay mayroong 305 yata, no, na mga kongresista. At out of 305 ay 103 yung required na kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang nakapagtataka nito ay umabot po ng 215 at nadagdagan pa ng 25, no? Kaya naging halos 245 po ang mga kongresista na pumirma against the Vice President Sara Duterte. At nung nakaraang eleksyon nga po, no, biglang lumabas si Toby Tiangco at pinatotohanan yung mga sinasabi ng ilan sa mga kongresista kaya sila pumirma sa impeachment ni BP Sara. Una, sabi po ng ibang kongresista noong pagkapirma nila to impeach the Vice President Sara Duterte, more ayuda is coming and this is just a beginning. Kaya sila pumirma. Sabi naman po ng iba, akala nila ito daw po ay attendance sa kanilang paglahok sa Quad Committee hearing. And then, yung iba naman, sabi po ay tinakot, no, na mawawalan ng pondo, hindi bibigyan ng pondo kung hindi makisabay, kung hindi po pumirma sa impeachment ni BP Sara. At yun nga po ang naging revelasyon ni Congressman Toby Tiangco. Lahat po ng mga sinabi ng ilan sa mga kongresista ay it seems na totoo. Okay. So, ang nakikita natin ngayon mga kaibigan ay ganito. Kapag pinaikot po nila ang pera, maaari pong mabaligtad ang lahat. Alam naman po natin na ang impeachment is not just a battle of evidence and truth. Impeachment is a battle of numbers. This is a number game na kung saan depende po sa bilang ng kongresista at senador na papabor para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa Congress, kailangan po ng 1/3 votes of the congressmen. At sa Senado naman, kailangan ng 2/3 votes of the senators para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Okay? Ngayon po ay very obvious na hindi na po mangyayari ang impeachment kung ang pagbabasehan po natin at gagamiting basehan talaga to impeach the Vice President Sara Duterte sa Senado ay ang boto, no, yung 2/3 votes ay hindi po talaga mai-impeach si Vice President Sara Duterte kasi yung mga Duterte block, no, yung mga naniniwala kay BP Sara, yung mga kaalyado po ni BP Sara at yung mga senador na hindi naniniwala sa mga reklamo kay BP Sara ay more than enough to acquit the Vice President. Okay? So, ibig sabihin, kung bilang lamang din naman po ang pag-uusapan, na yan lang din naman po yung nakasaad sa ating konstitusyon, sa ating batas, no, sa impeachment, 2/3 votes is kulang para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. At bukod pa po dyan, sinasabi rin po sa Constitution na hindi po pwedeng magkaroon ng 2 kaso o higit pa sa loob ng 1 taon when it comes to impeachment trial. One impeachment can and should and must be filed
to a person within a year. Okay? Isang beses lamang po sasampahan ng impeachment. So, mag-e-expired na po yung impeachment against BP Sara. February 5, 2025, isinampa yung impeachment. And then, after election na po, bagong Congress na po yan. Ibig sabihin, from 19 Congress, tatawid na po tayo sa 20 Congress. So, hindi na po talaga pwedeng ma-impeach si Vice President Sara Duterte kung legal na basihan lamang din naman ang pag-uusapan. Pero ang nakikita natin dito, gaya nga po ng aking nabanggit, sa Kongreso nga merong requirements. Pero ang nangyari, dahil sa kinang ng salapi, dahil sa pera, ay nakuha ng marami ang boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sagutin lamang po natin ang katanungan ng isang audience na sabi po niya, paano mai-impeach si President Bongbong Marcos Jr. kung hawak ng Kongreso, kung hawak ng administrasyon ang Kongreso? Ibig niya pong sabihin, ang current House Speaker ay si Martin Romualdez. So paano mai-impeach si BBM? Ganito po yan, mga kaibigan. Kaya nga po nag-iingat ang administrasyon na hindi mawala si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang posisyon. Dahil kapag nawala po si Martin Romualdez sa kanyang posisyon bilang House Speaker, ay papalit na po bilang House Speaker itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay? Ang papalit pong House Speaker ay si Congressman Paulo Pulong Duterte. Kapag naupo po sa posisyon si Paulo Pulong Duterte, hindi naman po manggagaling sa kanya ang impeachment complaint against the President. Hindi po manggagaling sa House Speaker. Manggagaling po yan sa mga kongresista, manggagaling po yan sa mga civilian, citizen, pwedeng sa akin, pwedeng sa inyo, pwedeng sa ilang mga kongresista na matagal na pong nanahimik. Okay? Na matagal na pong nanahimik. Pwede pong manggaling doon sa natitirang kongresista na hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Okay? So dahil napalitan nga po. So for example, naging si Pulong Duterte na po yung magiging House Speaker. Bubuhayin muli for example ng Duterte Youth Party List yung kanilang impeachment complaint against the President. Kapag binuhay po nila yun at isusumite sa opisina ng Secretary General, ay isusumite ito sa opisina ng House Speaker, which is kay Pulong Duterte. Kapag nalaman ni Pulong Duterte ang laman ng impeachment complaint na isinampa at nakita niya na mayroong certainty of conviction for the President Bongbong Marcos Jr., ito po ay pag-uusapan sa Kongreso, sa committee. Meron pong committee na hahawak at magdedesisyon tungkol dito. Kapag nakapagdesisyon na po ang committee sa Kongreso tungkol sa impeachment complaint na i-file against the President Marcos Jr., magkakaroon na po ng botohan. Okay? Again, 1/3 votes ang kailangan. 100 plus po ang kailangan na pirma para ma-impeach ang Pangulo. Kapag nasobrahan po ng 1/3, o humigit po sa 1/3 o kahit eksaktong 1/3 of congressmen sign the impeachment of the President, iaakyat na po ito sa Senado. Okay? Iaakyat na po ito sa Senado. At kapag nasa Senado na po, since sa July 1 ay 20 Congress na po tayo, 20th Congress na po tayo sa July 1, ibig sabihin, dire-diretso na po yan na mai-impeach si President Bongbong Marcos Jr. Bakit po dire-diretso? Kasi nga po, Duterte block na nga po ngayon ang Senado. Kasi nga po, noong eleksyon,
ay hindi po nagtagumpay yung mga ayuda, hindi po nagtagumpay yung AIX, MAIP, AKAP, TUPAD, etc. etc. Dahil lahat po ng mga kaalyado ng Administrasyong Marcos Jr. ay natalo noong nakaraang eleksyon. Wala pong nakapasok na kahit isa sa partido, grupo ni President Bongbong Marcos Jr. Ang nakapasok po, alam niyo po kung sino? PDP Laban. Nakapasok po ang mga kaalyado, nakapasok po yung mga nasa partido mismo ni President Duterte. So ibig sabihin, hawak po ngayon ng Duterte ang Senado. Majority po, no? Duterte Black po ang Senado. So ibig sabihin, kung pagbabasehan natin yung legal na basihan para ma-impeach ang isang impeachable official, panalo na po kaagad dahil lampas-lampas na po sa 2/3, no, yung boto ng mga senador, di ba? So yan po yung pinakaiingat-ingatan ng gobyerno, matanggal, mapalitan ang House Speaker na si Martin Romualdez. Kapag napalitan po si Martin Romualdez, sabi nga po ni BP Sara, hindi ako ang tipong tao na nasusuhulan. Hindi ako ang tipo ng tao na bumibigay, no? Unbowed, ibig sabihin po niya, no? Ito po yung kanyang salita, unbowed. Okay. So eto po mga kaibigan. Yun naman po ay fast forward lang kung sakali. Okay, so ito po yung sinasabi natin kanina. Kung inyong matatandaan mga kaibigan, mayroong pasabog ang mayor ng Tacloban. Ang mayor ng Tacloban ay si Alfred Romualdez. Nagulat siya dahil ipinasara ang San Juanico Bridge. Pero hindi man lang sinabi, hindi man lang diniscuss yung feasibility study. Mayroon nga bang sira ang tulay? Sira nga ba ang San Juanico Bridge? May problema nga ba ang San Juanico Bridge? Hindi po alam kung hanggang kailan ito isasara. So kaya nga po nagdeklara ang Tacloban City ng state of emergency dahil napakalaking dagok po ang pagpapasara ng San Juanico Bridge. Ang naging revelasyon pa nga po ni Mayor Alfred Romualdez, ang pondo na nakalaan doon sa pagre-repair ng San Juanico Bridge na hindi alam kung meron nga bang problema ay 7 billion pesos. 7 billion pesos. Okay? Ngayon, kung iikutin natin ang ating imahinasyon, una, hindi alam kung may sira nga ba talaga yung San Juanico Bridge. Pangalawa, hindi alam kung hanggang kailan ito isasara. Ngayon, yung pondo na nakalaan doon na 7 billion, saan gagamitin? Saan gagamitin ang 7 billion pesos? Sabi ko nga, kapag pera ang gumalaw, maaaring umikot ang mga bagay-bagay. So, kapag pera ang gumalaw, ang current 19 Congress, maaari bang sa kanila gamitin ang 7 billion? Bayaran lamang sila. No, 'di ba? Kung sinasabi nga po sa Congress na 100 million yung bayad sa kanila para pumirma sa impeachment, ay gawin mong 200 million sa mga senador. 'Di ba? So, ano sa tingin ninyo, guys?
Kaya dapat maging maingat din po si VP Sara pagdating dito. Kailangan matalas po ang kanyang isipan kasi maaaring yung pera na ginagawa ngayon sa San Juanico Bridge ay maaaring gamitin para mabayaran ang mga senador na pumirma to impeach the Vice President. Okay? And if that happens, the only solution is for the Vice President is to resign from being the Vice President of the country. Or the second solution po, no, kung sakaling magkabayaran sa Senado at ma-impeach si VP Sara, ito po yung tinatawag nating people power. Yan po yung pwedeng mangyari, people power. Alright? Pero kung basihan po natin ang batas, gagamitin po natin ang batas sa ating mga decision, I would suggest na magkaisa po tayo na makuha ni Congressman Paulo Pulong Duterte ang Kongreso. So, tanging solution po, no, ang solution po ay si Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay? So, sana po siya yung maging House Speaker for the 20th century. Okay? So, sana po ay nasagot yung katanungan ng ating taga-subaybay.